Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 25 at 26 sa manga series ng Gachakuta. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Ipinakita nga sa atin ang isang banyo kung saan ay ating masisilayan etong si Rudo na tila ba dumaranas ng matinding sakit habang hinuhugasan ang kanyang mga gloves at kamay. Paglabas nga niya dito ay labis siyang nabigla nung makita niyang naroroon sa kanyang silid etong si Ryu na nagtanong kung bakit gising pa rin siya sa kasalukuyan. Lalo na't ayon pa sa dalaga ay may misyon pa nga raw silang isasagawa sa susunod na araw. Wala namang paki sa kanyang payag etong binata at mas minabuting magtanong kung bakit naroroon siya sa kanyang silid. Kung kaya't ipinaliwanag nitong si Ryu na ang kanyang silid ay nasa itaas lamang na bahagi ng kanyang kwarto. Kung kaya't nung nakarinig nga siya ng bagyang pagdaing ni Rudo ay agad siyang nabahala at nag-alala habang literal namang pinagmamasdan nitong binata ang sexy niyang katawan na nakaiga pa nga sa kanyang kama. Doon ay napuna nga rin nitong dalaga ang mga paso sa kamay nitong si Rudo na posibleng sanhi ng kanyang sakit na nararamdaman. Nakaagad namang ikinubli nito mula sa kanyang paningin. Dagdag pa nga ng dalaga na isang araw kakaiba't malalang paso ang kanyang tinataglay. Na ayon pa sa binata ay gawang araw ito ng kanyang mga biolohikal na magulang. Bagya namang kumilos at tumayo etong si Ryu habang sinasambit na ang mga magulang ay binibigyan sila ng kapwa mga mabuti at masamang bagay at mas minabuting lisanin na ang kwarto ng binata upang ito ay muling makapagpahinga. Pagkatapos ay inilipat ang eksena kung saan ay masisilayan etong sina Gris at Engine na sumisilip sa silid nitong kanilang bossing at nasambit nga ng mga ito na mukhang matatagalan pa ang ginagawa nitong si Corvus bago tuluyang matapos. Lumipas pa nga ang ilang oras at makikita nating isinasaad nitong bossing ng mga janitors na hanggat hindi pa nakukumpleto ang tinatawag na full face para dito kay Rudo ay may ibang misyon muna siyang ipapagawa sa kanila na may kaugnayan sa nasabing paghahanda. Naguluhan naman etong si Rudo sa kung ano nga daw ba ang tinatawag na full face kung kaya't isinaad nitong si Engine na ito ang kanilang ginagamit at isinusuot sa tuwing magsasagawa sila ng misyon patungo sa Forbidden Zones at ipinakita nga ang kanyang tila ba kombinasyon ng helmet at maskara na dati niyang isinuot nung unang beses silang magkita sa bagsakan ng mga basura. Maliban doon ay sila nga rin daw ang nagbibigay ng disenyo sa kanilang mga kasuotang ginagamit at sa mas madaling paliwanag ay sila ang nagbibigay ng swerte para sa kanila. Walang araw kasing katiyakan kung makakauwi pa ng ligtas ang mga kagaya nilang janitors sa tuwing magsasagawa ng misyon. Kung kaya't bilang karagdagang proteksyon ay inilahad nitong si Semoy na nakikipagtulungan sila sa mga kapwa nila giver na may abilidad na kulayan ang kanilang mga kagamitang ginagamit sa pagtatrabaho. At dahil nga daw ilang linggo na ang nakakalipas, nung huling beses na magpakita ang mga ito sa kanilang base, kaya't eto ang kanilang magiging misyon sa kasalukuyan, ang tahakin ang tinatawag na City of Graffiti, ang Canvas Town. Pagkatapos noon ay ipinakita nga din sa kanya ang mga bago nilang makakasama sa pagsasagawa ng misyon, gayon din ang pagtahak nila patungo sa nasabing babae sa Forbidden Zone. Una nga dito etong sina Zanka, Ryu at kasama na din si Engine na nagmula sa Akuta. Pati na rin etong sina Delmon at Tamzi na mula naman sa Eager. Gayon din sina Gris, Folio at Tom na magsisilbing kanilang mga supporters sa isasagawang misyon. Maya-maya ay bigla na nga lamang sumigaw etong individual na nagngangalang Delmon patungo kay Rudo. Ayon pa nga dito na kaniyang araw na pag-alaman ang tungkol sa kanyang mga pinagdaanan sa buhay at labis siyang nakadarama ng awa para sa binata. Gayon din ay hindi nga daw niya magagawang patawarin ang sino mang gagawa ng ganoong mga bagay para sa kanyang malapit na kaibigan. Habang wala namang masabi etong si Rudo mula sa kanyang pagkilos na isinasagawa. Dooy marang pinahinto naman nitong si Tamsi ang kanyang kasamahan at kasabay na humingi ng paumanhin sa klase ng pag-aasta, mayroon etong si Delmon at binigyang diin na sa kabila ng tila ba pagiging isa nitong hardboiled ay isa naman siyang individual na nagtataglay ng mabuting puso. Gayon din sa mga oras nga na iyon ay napagtripan nga siya ni Boy Payong at pasimpleng nawika nito na bakit hindi nga raw iparinig nitong si Delmon ang kanyang nag-aalab na damdamin para sa kanilang lahat na hindi naman naunawaan nitong si Rudo. At walang ano-ano ay nilamon siya ng pagkabigla mula sa napakalakas na pagsasalita nitong si Delmon na kanila nang tatahakin ang Canvas Town at kahit ano pa mang balakid ang hahadlang sa kanilang daraanan ay hindi sila mapipigilan ng mga ito sapagkat sila nga daw ang mga tinatawag na janitors. Kasabay ng muli niyang malakas na pagsigaw na sinabayan na rin nitong naguguluhang binata. At pagkatapos nga ng ingay na kanilang nagawa sa opisina ng kanilang bossing
ay siya namang tahimik ng mga ito habang binabagtas ang landas patungo sa lugar na tinatawag na Canvas Town mga master. Pagkatapos ay ating masisilayan ang ilang mga kalalakihan na nagsasagawa ng pagpipinta sa mga pader hanggang sa isang mabilis na kotse ang lumampas sa kanilang lokasyon na bagya nilang hindi nagustuhan. Ito pala ang sinasakyan ni Naruto na talagang mapipinta ang labis na pagkabigla nung kanyang masilayan ang tinatawag nilang Canvas Town. Literal na hindi nga ito makapaniwala at natanong kung karamihan nga daw ba ng mga syudad sa mundong ito ay kagaya ng nasa kanilang harapan. Bagya naman siyang sinang-ayunan nitong si Tamzi sapagkat ang ganong istruktura nga daw ng mga lungsod ang siyang nagbibigay proteksyon sa mga mamamayan nito mula sa mga basurang nalalaglag galing sa langit. Samantalang kapadoy mapupuna nga rin ang ilang mga kalalakihan na bagyang naguguluhan habang nasa tarangkahan ng lungsod. Buwat nang hindi nila magawang makapasok dito sa kabila ng bukas ang nasabing pinto na tila ba may isang misteryosong harang na pumipigil sa kanila. Ngunit taliwas nga ito para dito kina Engine na madali lamang nakapasok at inaya na rin etong si Rudo na agarang sumunod sa kanila. Kasabay ng pagsasaad nitong si Boy Payong na magagawa ni naman na pumasok at lumabas sa nasabing lugar kung sila ay walang anumang masamang hangarin. Literal na kakaiba nga daw ang kaanyuan ng nasabing lugar na mas lalo lamang ikinamangha nitong binata na masilayan. Buwat sa kahit saan niya ibaling ang kanyang paningin ay binabalot nga raw ang buong paligid ng napakaraming magagandang pinta. Ito nga daw ang natatanging katangian ng nasabing lugar mula sa kalayaan at talento ng mga mamamayan sa naturang lungsod na tinatawag nga rin ng kanilang bossing bilang City of Arts. At sa lugar nga daw na ito ay naninirahan ang individual na kanilang pinakapakay. Paglalahad pa nga nitong si Engine na itong araw ay may kapangyarihang kayang lagyan ng anting-anting ang bawat kanyang obra maestra mula sa klase ng depensa katulad ng una nilang nasilayan sa tarangkahan ng lungsod na marahil ay etong individual na kanilang pakay ang siyang naglagay nito bilang karagdagang proteksyon sa lahat ng mga mamamayan. Lubos ngang hindi makapaniwala etong binata na may ganong klase ng jinky. Pagkatapos ay bigla na lamang may isang batang babae ang bumunggo dito kay Engine. Nakaagad nga rin niyang kinamusta ang kalagayan. Umiiyak nga ito mula sa lapag na bagya nagpahinto sa kanilang lahat, kasabay ng pagtakbo nito papalayo sa naturang lokasyon. Pagkalayo nga nitong batang babae, ay bagya namang niloko pa nitong si Ryu etong si Engine na kasalanan niya kung bakit umiiyak etong batang babae. Maya-maya ay may nagpakita ngang isang lalaki at nasambit na hindi nila inaasang darating kaagad sa naturang lugar etong mga janitors. Eto nga ang tumatayong mayor ng Canvas Town at kasabay na malungkot nitong inilahad na ang individual na kanilang pakay ay namatay na, kaninang umaga lamang. Hindi nga lubos makapaniwala etong grupo ni na Engine na masilayang wala ng buhay ang taong kanilang inaasahan pagdating sa paglikha ng kanilang mga itinuturing na Lucky Charm. Paliwanag pa nga nitong tumatayong mayor na ang ikinamatay nito ay body contamination sa kadahilan ng hindi ito nakokontento na magpinta lamang sa nasasakupan ng kanilang lungsod at tinatahak maging ang lugar na tinatawag na Forbidden Zone kung saan yan nakuha ang impeksyon at sakit na tuluyang kumitil sa kanyang buhay. Literal nga daw ang katigasan ng ulo nito na siya nagpahamak sa kaniya at ang pagpanaw nga nitong lalaki ay labis na malaking kawalan sa grupo ng mga janitors. Ang senaryo ngang iyon ay talagang hindi maganda para kay Rudo na mapipinta ang kawalan ng pag-asa kung kaya't ipinayag na lamang sa kanya nitong si Tamzi na ang ganong sanhi ng kamatayan ay normal lamang sa kanilang mundo. Samantalang natanong naman sila ng nasabing mayor na kung maaaring makapaghintay muna sila ng saglit para sa naturang bagay na kanilang hinihintay. Na ayon naman kay Engine ay ayos lamang sapagkat hindi sila nagmamadali dahil kanilang nauunawaan ang kasalukuyang sitwasyon. Ngunit ayon naman dito sa nasabing mayor na kasalukuyang napagpasya ng araw nila kung sino ang individual na magmamana ng nasabing jinky na ipinapasa sa mga susunod na henerasyon. At ito nga daw ay pagkakaloob sa batang babae na kanilang nakasalubong kanina. Ngunit binigyang diin naman itong mayor na may isang bagay nga lamang daw silang talagang problema mga master.